Yung konti ka na yun, no? Siguro napagod po. Napagod. Nakatuwa po kasi hapon, nakita ko yung mga pictures, no? Sumama sa Jesus Reigns, sa ating celebration, para kasi no other name but the name of Jesus. And the good thing is, hindi po natatapos yung celebration. Amen? Because every day, we experience the grace of God. It's only by the grace of God, kaya tayo narito. Nanatiling buhay, nanatiling nakakaranas ng pribilehiyo na sambahin ang ating dakilang Diyos. Kaya huwag natin patagalin. Tumayo na po tayong lahat at tayo sama-sama magpupuri sa Diyos. Let's continue to celebrate the goodness, the grace of God. Hallelujah!
Tapos to the right. No? Maluwag po ang ating lugar dito. No? Nagagaling natin sa Jesus Race kahapon. No? Marami tayong natutunan. Ang ganda ng team natin ngayon. Transformed by His grace. No? Kung galaw-galaw naman, wala pong nakaparo ang paa dito. Amen! Amen!
this morning, Lord, we will continue to praise you. We honor your name, Panginoon. You deserve all the highest praises of your people. Salvation belongs
mangusap sa bawat isa na narito, Lord Panginoon. Patuloy mo kami katagpuin, Panginoon. Kaya tunay na, Lord God, napakasarap sa iyong presensya. Napakasarap sa iyong piling, Panginoon. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan. Patuloy ka namin dadakilain, Lord God. Hallelujah. Glorify your name, Lord. We honor you. Indeed, Lord, you are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Minsan paawitin natin po. Hallelujah. So holy, so holy, so worthy, so great is your name. The earth will adore you and shout out your name. So holy, so worthy, so great is your name. The earth will adore you and shout out your name. So holy, so worthy, so great is your name. The earth will adore you and shout out your name. So holy, so worthy, so great is your name. The earth will adore you and shout out your name. So holy, so worthy, so great is your name. The earth will adore you and shout out your name. So holy, so worthy, so great is your name. The Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa at sa Diyos ang papurihan at kaluwalhatian. Amen po kayo. Pwede ba natin patiin ang bawat isa sa isang napagandang umaga? Ngayon po, December 1, unang araw po ng Disyembre, no? Sa nalalapit na Kapaskuhan. Patiin niyo na rin po yung katabi, maligayang araw. Hindi, maligayang Pasko. Kindly greet your neighbor. No? Sabi niyo po, Merry Christmas. Ayan niyo po sa unang araw ng buwan, kayo na po yung unang bumati sa katabi. At pagpalain po natin sila sa diwa ng Kapaskuhan. Amen? Bagamat ramdam po natin ang lamig, di ba?
Minsan, iba'y nararamdaman natin, ginawa. No, ang ramdam po natin ay ang diwa ng Kapaskuhan, kung po ang Diyos ay biniyak po tayo. Hallelujah. Hindi ko nakuha yung remote. Baka pwedeng makisuyo po. Ano tawag ko? Speaker. Praise God. Hallelujah. Marami pong mga kapatid natin na dumalo po sa ating pong gawain ng Jesus Reigns, no? Philippines, sa bigat po ng Balanga sa People's Center. Mayroon tayong kapatiran na nakita po natin na sumama po sa lakad, no? Sa Unity Walk, no? Sama-sama na paglakad. Salamat sa Panginoon sapagkat sa nakarang ilang araw na bumagyo, hindi niya po tinulot at pinitulutan na magkaroon po ng bagyo, no? Especially sa panahon po, no? Na nalalapit ng pagdiriwang ng Jesus Reigns. At nakita po natin yung kabutihan ng Panginoon. At bago man po Saturday, halos nag-declare po yung pag-asa na meron po na masamang panahon na nabubuo. Pero alam niyo po, bagamat masamang panahon, naging mabuti ang panahon para sa Panginoon. Amen ba yan? Tunay nga po na minsan nakala po natin makakahadlang sa gawain ng Panginoon, pero nakatulong. Amen. No, at yung panahon po natin ay naging malamig at yung sikat ng araw ay hindi naging hadlang para sa mga kapatid po natin na nagmarcha. Tuloy nga po sa past 11 years ng gawain po, no, ng Jesus Reigns, no, nakita po natin yung kabutihan ng Diyos. No, pero iba naghanap ng rainbow. In fact, yung rainbow nagpakita na ng mga ilang araw. No? Umaga pa lang nakikita na po yung rainbow. Kaya yun po ay simbolo ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. Tunay nga po ang gawain kahapon, bagamat nakakapagod, bagamat maggasto sa iba, di ba? Pero sa iba nga po, sakripisyo, at ang ilan po natin mga kapatiran, gabi na rin, yung mga malalayong lugar. Meron tayong kapatid galing Rome, galing Dinalupian, pero nandun po sila, tinapos nila yung gawain. At bagamat, araw ng linggo kinabukasan, tuloy pa rin gawain kasi yung gawain ng Sabado kapon sa gawain ng linggo pareho sa Panginoon. Amen ba yun? Amen. Meron nga po isang pastor na kausap ko, na taga-Orion, yung church nila ay hindi na po nagawain ngayon kasi lahat ng member niya, encourage niya na dumalo na po kahapon, kaya yun na po yung pinakagawain nila. Amen ba yun? Pero sa atin, hindi natin ma-declare, no? Kasi meron din tayong mga kapatid na kinoconsider na nagtatrabaho at hindi makakapunta. At iba naman po, kahit na Sabado, no, at Linggo magkasunod, nakakapunta pa rin. Ang mahalaga ay patuloy po natin, no, at wala po tayong sawa na sumasamba at nagtitipon sa pangalan ng Panginoon. Pwede ba nating palapakan ang ating Panginoon sa bagay nito? Hallelujah. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Isa nga po, naniwan ng tanong po roon, siguro masasagot ng ilan, no? Dalawa, dagdagan ng dalawa, ilan? Gusto mabaril po noon. No, 2 plus 2. Sabi sa palabas kahapon, 5. No, pero alam naman po natin na ang sagot po doon ay 4. Di ba? No, mahirap magsabi ng katotohanan. No? At minsan ang katapat nito ay buhay. Mas lalo sa panahon po natin ngayon na kung saan ang katotohanan ay natatabunan, no, ng mga bagay, ng mga fake, no, o mga di totoo. Pero ganun pa man, sa tulong at Espiritu ng Panginoon, tayo na kumikilala sa Panginoon ay nasa katotohanan. Amen ba yan? Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na ang katotohanan ay nasa atin at para sa atin, at alam po natin, ang katotohanan ay walang iba kundi sa Kristo na nagsabi in John chapter 4:14, verse 6, that is the way, the truth, and the life. Amen mo ba yun? Na wala na ibang katotohanan maliban sa ating Panginoon. At sa umagang ito, nais ko natin, ibahagi ko sa inyo ang ating panibagong tema sa panibagong buwan. At tayo po ay nasa transformation at tinokonek po natin kada buwan yung salitang transformation o yung word na transform. Nais po natin na maging relevant lagi, bagamat isang taon po ito na about transformation, pero kada buwan, iba-iba po ang sitwasyon po natin. At iba-iba rin po yung mga
panahon o kapanahunan. Pero salamat sa Panginoon, bagamat iba-iba po yung panahon po natin, ay nailalapat po, no, yung ating tema about transformation. No? At sa huling buwan po nito, at in-anticipate po natin kapasuhan, kaya dito po sa ating larawan na slide ay may mga regalo. Amen o ba yun? Na regalo. Kaya anticipating for this month of Christmas o season, ngayon pa man, no? Welcome po natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa iglesia ito, no? Sa ating bayan, bagamat maging sa kabuuan po nating bansa at mundo, ay may kaguluhan at sabi ngayon, kawalan ng katiyakan. Pero alam po natin, mas kailangan po natin ang Pasko. Amen o ba yun? Hindi yung pagdiriwang ng Pasko, kundi yung Kristo ng Pasko. Amen o ba yun? No, the very reason kung bakit may Pasko at Kapaskuhan ay hindi para ipagdiwang, no, ang kapanganakan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay naparito hindi lang para isilang, kundi siya po ay naparito upang magbigay ng kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo, tubusin ang ating kasalanan at pangakuan sa Kanya, may kapatawaran, no, at merong buhay na walang hanggan. Sa Kanyang muling pagkabuhay, meron tayong pag-asa. At sa Kanyang muling pagparito na po natin, ay meron tayong buhay na pag-asa. Amen ba yun? Amen. Kaya, ayan po natin, sabi nga, napakahirap, no, minsan mag-isip ng mga tema o mga title sa mga mensahe po natin tuwing araw po ng linggo, mas lalo na tayo po meron sinusunod na tema o topic. Kaya naman po, nais po natin i-attend sa inyo sa pagdiriwang din po at pag-alala na kapanganakan ng Panginoon na nais po nating tingnan ang biyaya ng Diyos. Amen. No, na tayo po ay binago at patuloy na binabago sa tulong lamang ng napakayamang biyaya o habag ng ating Panginoon. Sa kabuuan, masabi po natin, we are changed from glory to glory by His grace. Amen. Kaya naman po, bagamat ang Diyos, tayo po ay binabago niya tungo sa kanyang kaluwalhatian at sa wangis ng ating Panginoon na siya kaluwalhatian ng Diyos, nababago po tayo, hindi sa ganang ating sarili, no, at kagustuhan lamang, kundi tayo binabago ng Panginoon at walang sawang binabago ng Diyos dahil siya po ay puno ng biyaya sa atin. Nais po natin silipin ang bagay nito upang sa ganon, sa pagdating po ng mga araw, mas lalo po natin maunawaan at makita gaano kabuti at kabait ang Diyos sa bawat isa. Amen po ba yun? Tingnan po natin, maging sa sitwasyon ng ating buhay na medyo sabi nga, dumaraan ng iba sa matinding pagsubok, no? Mga karamdaman, kahirapan, kaguluhan, at iba't ibang uri ng banta sa buhay, maging sa mundo, di ba? Na nalalaman po natin, meron pa rin Diyos na punong-puno ng habag sa atin. Amen. Kaya mula sa kabagan ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, naniniwala po tayo, ang kabutihan ng Panginoon ay magiging tigit na sagana. Amen. Kaya nga po, transformed by His grace. Meron po akong kinuha na ilang talata sa banal na kasulatan na meron po kaugnayan sa biyaya ng Panginoon. At ito po ay makikita po natin sa aklat po ng Ebanghelyo ni Juan sa chapter 1, verse 14 and 16. At meron din po tayong mga ilang talata sa Biblia na kukunin patungkol po sa biyaya ng Panginoon upang madagdagan po natin, no, yung mga salita ng Panginoon na nag-ugnay sa biyaya ng Diyos. Sinasabi po sa 1:14 at 16, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan, full of grace and glory. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. No? Sa verse 16, tumalun po tayo sa verse 16. No? Hindi ko nabasahin yung verse 15. Naalala ko tuloy, minsan nagpatayo isang pastor, pagkatapos binasa po yung verse nito o verse sa Bible, pagdating sa script, sabi niya, tumalun po tayo. Ba, nagdundagan yung yung publikasyon.
ibig sabihin tumalon, lumaktaw tayo. Okay ba yun? No? Pero gusto niyo tumalon, no? Tumayo muna kayo bago tumalon kasi napakahirap tumalon pagkalakaw po. No? Sabi sa verse 16, dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, ito po ang napakagandang talata, di ba? Sabi noon ay dahil siya ay puspos ng pag-ibig, because of His love, the great love, or the fullness of His grace. So tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob o regalo. Okay? Amen? Sabihin out of His great love or grace, tayo po ay tumanggap ng abot-abot. Ibig sabihin ng abot-abot, ano ba yung abot-abot? Madalas. Laging madalas. Marami? Madalas. Maapa. Basta abot niyo. Isipin na lang na ay mga abot-abot. Abot-abot. Hallelujah. Yan, abot-abot, no? Sagana, o marami, o sapat, o higit pa sa sapat na kaloob mula sa Diyos. We are declaring this verse. No? Sa panahong ito na mayroong mga, sabi nga, challenges sa ating buhay, sa iba't ibang antas natin o aspeto ng buhay ko natin, meron tayong, sabi nga, tayong lahat ay tumanggap o tumatanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob o biyaya. Amen ba yun? Kaya hindi po magiging paksiw ang Pasko. Amen. Dapat di, mayroon daw pagka-lechon ng Pasko, di ba? Sabihin ayan po natin, sa abot-abot na kaloob ng Diyos, tanggapin po natin ang nakalaang noon pa man biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ibang translation ng Tagalog, ito po sa dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. No? Ginamit po dyan sa na abot-abot ay masagana. Amen. No? Kaya we welcome yung masagana, the bountiful grace of God sa ating buhay sa panahon ito maging nakapasko. Amen. Amen. No? Tayo po ay sabi sa English, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And of His fullness we have all received, and yung abot-abot pala, grace for grace. Amen. Biyaya sa biyaya. Amen. Kaya puno ng biyaya. Amen. Glory to God. Tayong sandali ngayon po manalangin. Dakila namin Diyos Ama, Ama ng biyaya at kahabagan. Salamat po na marami sa araw nito na kami patuloy mo na dinadala sa iyong tahanan upang ikaw ay aming papurihan, luwalhatiin, kasalamatan, sambahin ang iyong dakilang ngalan. Salamat po at inaya po namin na patuloy na katuwid kabanalan mo ang siyang maghari sa amin. Ang iyong mayamang pag-ibig at nag-uumapaw na biyaya ay sumaamin at magyari, Panginoon, na iyong kalooban sa aming buhay at maging, O Diyos, sa bawat sambahayan na aming kinabibilangan. Salamat po sa iyong salita na aming pong tatanggapin at maging sa iyong mensahe, Panginoon, na daan mo sa bawat isa. Ikaw po ang mapapurihan at maitaas at ang mayaman mong habag ay muli mo na iparanas sa bawat buhay ng bawat isa na ririto. Salamat din po sa aming mga kapatid na nasa online na kasabay po namin na sumasambat na ikinig ng salita, pagpalain niyo ang bawat isa. Sa iyong papurihan, kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo magsabi ng
Amen, amen. Praise God, praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Bago po ituloy, no, sa dito na po kasama natin si Pastor Erwin. No, last Sunday ay nasa hospital po siya, no, at Sunday din nakalabas po siya. Amen. Monday, Friday, hospital siya, then Sunday, nakalabas po siya. No, sa biyaya ng Panginoon, natuloy nga po ang Diyos ay patuloy tayo, no, binibiyayaan ng buhay. No? Siguro sa sunod na mga linggo o sunod na linggo, mapapakinggan po natin muli, no, ang ating pastor. Then, sa ating pong pagpapatuloy, nais po natin bigyan linaw at kahulugan ang salitang grace. Sinasabi po, what is grace? Ano ba ang grace? Diba? Ito po ay very familiar, no, at popular na word sapagkat ang alam ko sa atin ay may pangalan din grace. Diba? Kaya pagka tinatawag grace, no, ay naririnig po natin lagi. Bali, ang salitang grace, sinasabi po that grace, no, yung sa word na Greek, ito po ay may katumbas sa salitang charis, no, o charis. O hindi charot, ha? Charis. Charis. Bali, naalala ko po, nung una po na yung aming anak na panganay, ay bibigyan ko po ng pangalan, naka-ready na po yung pangalan. At yun nga po, Charis. Kaya lang, meron pong kapatiran na nakasabay niya rin po, ang pangalan na Charis. Kaya sabi ko, meron ng Charis. No, Gazel naman. No, kaya yun po yung pangalan ni Gazel. No? Pero ibig sabihin po ng Charis, in Greek, no, ay ito po ay nahulugan na unmerited or undeserved or unearned. Isang uri po ito na pabor ng Diyos, no? The favor of God toward fallen humanity, and He has provided for people's redemption. Ang biyaya ng Panginoon, ito po ay unmerited, ibig sabihin, yung definition nito ay undeserved or unearned. Hindi po ito basta nakakamit, no? Ito po ay ibinibigay na kusa. Kaya ang biyaya ng Panginoon, it is considered as gift. Meron ba regalo na hinihingi? Hindi. Kusa itong binibigay. Meron ba regalo na binabayaran? Hindi. Di ba? Bagkus ito po ay walang bayad. No, katulad din po ng salitang grace. Ito po ay kusa na binigay ng Diyos sa atin at hindi pinabayaran. At ang Panginoon mismo ang nag-initiate nito upang ito'y ibigay sa atin. Ang layunin po nito, ito na pabor ng Diyos ay dahil po sa pagkahulog ng sangkatauhan. At alam po natin, yun ay pagkahulog hindi lang sa kasalanan, kundi sa kaparusahan ng tao, pagkamat nalikha niya sa kanyang wangis at nilikha niya sa kanyang anyo, siya rin ay eternal, di ba? Nagkaroon po ng hangganan ang kanyang buhay dito sa lupa. And for that reason, pinakailangan ng Diyos na gumawa ng inisyatibo. Pwede rin namang hindi kasi nahulog ang tao at walang kasalanan ng Diyos doon. Diba? Amen. Minsan sa pagkahulog, sinisisi natin ng ibang tao, diba? Minsan mag-iang Diyos. Pero ang katotohanan, tayo may tulungan o hindi ng Diyos, wala pa rin tayong pwedeng may susumbat sa Diyos. Kaya naman po, because of God's grace, no, ang Diyos mismo, by His own will, diba? By His own love and mercy, through His grace, inabot niya ang tao sa pagkahulog sa kasalanan. No? Inabot niya sapagkat ang tao ay nilikha niya sa kanyang wangis sa tanyo at nilikha niya for eternal o for eternity and eternal purpose. Pero dahil po doon, pinakailangan ang Diyos magpusa. Amen po ba yun? Hindi pwedeng sabihin ng angel, Panginoon, iligtas mo sila, no? Hindi pwedeng sabihin ni naman na gawin niya yun sapagkat wala pa pong tao that time, no, na katulad po natin. Kaya sabi nga, ang Diyos mismo, before the foundation of this world, di ba? Nandun na sa kanyang puso yung biyaya sa sangkatauhan. Kapag in His foreknowledge, nakita na ng Panginoon na kanya nilikha ay mahulog sa kasalanan at mapapahamak. Ang Diyos malakas pa rin ang loob. Di ba? Nalikhain ang tao sapagkat ang Diyos may kakayanan abutin ang bawat isa.
At yun nga po, yung God's favor, yung grace ng Diyos, di ba, ay tayo po ay iniligtas ng Diyos. Sabi nga, He has from all eternity determined to extend favor toward all who have faith in Christ as Lord and Savior, especially sa bawat isa na nanalig sa Kanya. Itong biyaya ng Diyos, bagamat pinakita niya sa sangkatauhan, no, sa lahat ng nahulog sa kasalanan at makasalanan, pero higit sa mga tao na kinikilala ang Diyos. In fact, maging sa mga hindi kumikilala sa Diyos, di ba? Those who rejected God, no, through His grace, His undeserved favor, His unmerited favor, His unearned favor, mas lalong nakikita ang kabutihan at laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. No, kaya naman, yung tanong na, what is God's transforming grace? Since na we are transformed by His grace, ano naman yung tinatawag na transforming grace? Alam na po natin yun, pagka sinabing transforming grace, ito yung grace that transforms us, di ba? Yung biyaya na nagpapabago sa atin. Ibig lang po sabihin, ang biyaya ng Diyos na umabot sa atin, ito po ay meron layunin na tayo po ay i-restore. Amen. From our original nature na mula sa kasalanan, no, at kapamakan, maging kamatayan, i-transform tayo ng Panginoon, i-restore tayo ng Panginoon mula doon sa dati niyang layunin. Mamaya makita po natin yung definition po niya o description po niyan. At nais ko lang po bigay po sa inyo yung tatlong punto sa bagay na ito. Ito po ay medyo doctrinal, no? Medyo about teaching, no? Kasi kailangan po natin makita ang bagay nito. Kasi minsan, pagka ating lang po napaunawaan sa salitang ito ay nandun lamang sa mga general terms, di ba? Para bang hindi natin nakikita yung difference talaga ng biyaya ng Diyos sa atin. Amen mo ba? Kaya yan niyo po na talangay na po natin ito at alam po po matatakalaman po natin ito. Makapag-divided session pa po tayo sapagkat din mo po ito katanggalan. Una, the pre-existence of Jesus. No? Jesus is the grace of God. Amen. Kaya ang namin po natin, the pre-existence of the grace or the pre-existence of of the God of grace. Diba? Personification of grace or grace personified. Power of God's grace. Titingnan lang po natin yan. At upang sa ganoon, magkaroon po tayo ng magandang pundasyon sa biyaya ng Panginoon sa teksto na ating pong binasa. Kinuha ko lang po yung picture niya, no? The story of Jesus Christ. Kasi ang alam nila, sa tuwing Pasko, ito po'y pagdiriwang na kapanganakan ng Panginoon. Amen ba yun? Totoo po yun. Bagamat din natin titiyak kung anong araw pinanganak ang Panginoon, no, katulad din po ng ating po mga matandang magulang na pinanganak ng panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, di rin nila na may eksaktong araw. No? Minsan, kung kailan sila pinanganak, basta panahon ng Hapon. Ang malaga ron, may panahon ni kay sinilang at nung sinilang ka, talagang, sabi nga, yun ang origin mo, yun ang pagkasilang mo. Kaya may reference. Amen. No, bagamat sabihin natin, yung panahon ng pagdiriwang ng Pasko ay uncertain, hindi tiyak yung eksaktong araw. Pero sabi nga, sa tulong din ng ating gobyerno, nagtalaga sila ng isang holiday na upang ipagdiwang, no, ang kapanganakan ng Panginoon at ito po ay pagpapahalaga na merong isang Jesus na isinilang dito sa lupa. Amen. 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 Napakalaga po yun. No? Kaya naman po, ito po'y hindi lang tumutukoy, no, patungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Bagkus ang Kapaskuhan, yun po ay pasimula lamang ng pagligtas ng Diyos sa atin. Amen. At natuparan ng pangako ng Panginoon ng ating kaligtasan. Pero when it comes sa ating Panginoon Jesus, hindi siya nagpasimula nung siya sinilang sa mundo. No? Ang tao na tulad po natin, maaari. Yun ang ating pasimula. At ang ating kamatayan, ang ating wakas.
Pero sa Panginoon, hindi yun po ang origin niya. Ang origin ng Panginoon ay sinasabi po sa John chapter 1, verse 5, sa pasimula pa'y naroon ng salita. Diba? I-connect natin yung chapter. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Meron nagtatanong, sino ba yung salita na yan? Bakit ang pagkasulat yan ay capital S, no? Hindi small letter S? Sapagkat po yan is very significant. Hindi lang po yan basta salita o word o verbo sa Latin, but because yung salita na yan ay kumakatawan sa anak ng Diyos kay Jesus. Amen. Kaya pagkababalikan natin ang talata 14, no, babalik ka para maunawin verse 14, pumalik ka doon sa verse 1. Kung sino yung salita na yun na nagkatawang tao. Amen. Sabi nga po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga bagay na literal, huwag mong gawing spiritual. Amen. At yung mga bagay na obvious, huwag mong gawing complicated. Amen. Nakita po natin sa bagay nito na sinasabi, from the beginning was the Word. Diba? And the Word was with God. And the Word was God. Kaya naman po, tinutukoy na yung salita na roon na kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. That is a, sabi nga, plain logic. Diba? Kaya naman sinasabi, this word o salita, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sinasabi rin po, nitong salita nito, kasama na. No? Sabihin, itong word na ito, sa Tagalog salita, ito po ay term. Ito po ay title ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya this, sabi nga word o itong salita na ito, referring to Jesus. No, kaya kung papalitan natin yung salita na Jesus, sa pasimula pa'y naroon na ang si Jesus, kasama na ng Diyos si Jesus, at si Jesus ay Diyos. Amen, ba yun? Then, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Pastor, paano ba yun? Dalawang Diyos. Hindi po. Pinapakita yung persona ng Diyos. Amen. Diyan, malinaw yung dalawang persona. Di ba? Pero in fact, we believe in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. But when it comes to Godness of Jesus Christ, di ba? Yung being God ng Panginoon, na bagamat siya ay sinilang sa sabsaban, ang Panginoon Jesus, hindi ordinaryong tao. At hindi rin siya ordinaryong tagapagligtas. Siya yung Diyos na tagapagligtas, na nagkatawang tao. Kaya po, itong teaching about the incarnation of Christ, the deity of Christ, yung pagiging Diyos ni Jesus, napakahalaga nito. Amen ba yun? Sapagkat darating ang panahon, no, na sabi nga, i-deny ng tao kung sino si Jesus dahil po hindi nila lubusang nakikilala si Jesus. Pero kung nakikilala mo si Jesus at tanungin ka, 4 plus 2, sasabihin mo, excuse me, 2 plus 2, 4. Amen. Mali yan. No, the 2 plus 2, ang katotohanan, hindi 5. 4. Iba di nag-gets kasi wala kayong kapon. No, pero sabi nga po, dun sa visual age kapon, 2 plus 2, sabi ng guru doon, equals 5. Pinilit niya yung mga estudyante paniwalay sa 5. Merong isang estudyante tinanong, sabi niya 4. Then pinaupo, umupo, di na nagsalita. Pero yung isa nagsabi, 2 plus 2, 4. No? At sabi niya, pinapunta sa harapan, tapos tumawag ng gwardiya at pagkatapos, nang babarilin, pero wala mang hawak na baril. No? Pero, may pumutok, patay yung bata. No? Paano bang pinapakita, pagka nagsabi ka ng totoo, patay ka. Diba? Amen. Amen ba yun? Pero siyempre, pagkakilala mo si Jesus, yung numero nga lang po, ayaw mong pagbigyan, di ba? Sasabihin pa rin, 4 pa rin, yun ang truth. How much more when it comes to your faith and belief, when it comes to your salvation, when it comes to God, when it comes to Jesus, hindi ka papayag na ang 2 plus 2 ay
at maging ang Panginoon Jesus ay hindi ka papayag na siya'y sinilang lamang at yun ang kanyang pasimula. Bagkus ang Panginoon, noon pa man, He existed. Amen. Amen. Kaya naman po, naniniwala po tayo sa salita ng Panginoon na sinasabi na siya'y yung pinaka-titulo niya, He is the Word. Amen. Amen. Kaya naman, sinasabi para patunayan na ito hindi ordinaryong salita lamang. Sinasabi sa pamagitan niya, sininiya yon si Jesus, yung salita, nilikha ang lahat ng bagay. Naging co-creator po siya. Amen. Of the Father. Hindi pwede maging co-creator ng Diyos, ng anghel, at sino man. The only creator is God alone. Amen. At the person of Jesus, siya pinag-consider as creator. Amen. Kaya naman po, siya po'y meron tinatawag na power to create. Then, sinasabi po, walang anumang nalika na hindi sa pamamagitan niya. Ganun po kabisa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. At mula sa Kanya ang buhay. Hindi lang po siya creator of this world, but He is the author of life. Amen. Sa Kanya mula ang buhay. Kanino ba nagmumula ang buhay? Sa Diyos. At sinasabi po, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatawan. In John chapter 7, chapter 8, sinabi ng Panginoon, I am the light of this world. At ang sino man na sa akin o nananalig sa akin, hindi na siya lalakad sa mundo ito sa kadiliman. Bagkus siya'y lalakad sa liwanag. Kaya naman po, sinasabi po, no, mula sa kanyang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Tumatawag yung Crown Royal ko, pero ako kasi nagpabook ng ano eh. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Kaya naman po, makikita po natin, dinescribe ni Juan kung sino yung salita na siya'y Diyos, kasama ng Diyos, at siya nandoon doon na. Diba? At siya ang lumikha, at sa Kanya nagmula ang buhay. At walang sino man ang gumapi sa Kanya. Amen. Then sa verse 14, sinabi po doon, naging tao. Amen. Sino? Ang salita. Kaya naman sinasabi at siya'y nanirahan sa piling natin. Yan ang Pasko. Na siya'y nagkatawang tao. Nakasama po natin. At ang Panginoon, sinasabi roon, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Amen ho ba yun? The nature of the Lord Jesus Christ, this word, di ba? Siya po ay sinasabi na full of love or grace. Punong-puno siya ng pag-ibig. Punong-puno siya ng katapatan, full of grace and truth. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Kaya naman po sinasabi na itong si Jesus is the only begotten Son of the Father. Kaya naman po nakita po natin yung talaga, sabi nga yung nature ng Panginoon. No, sa kaya naman sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, hindi lang po tayo basta nagse-celebrate ng Kapaskuhan, di ba? Na meron lang isinilang na ordinaryong tagapagligtas. No. Siya po ay very extraordinary Savior. Sapagkat siya po ang anak ng Diyos na isinilang sa sabsaban at siya ay puno ng biyaya at katapatan. Amen. Kaya gusto natin silipin na ang Kapaskuhan binigay niya ng Diyos sa atin upang ipamalas sa atin. Di ba? Kung sino siya, gaano siya, sabi nga, umiibig sa atin at tatapat sa atin noon pa man hanggang ngayon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako nung sinilang ang kanyang anak sa sabsaban. At pagpapakita yon ng biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Kaya naman po,
Meron pong kwento na isang naturalist, ano ba yung naturalist o naturalist? Mahilig sa nature. Mahilig sa halaman, sa garden, di ba? Ito isang kwento lamang ng isang lalaki na ito, an eminent naturalist or naturalist believed in a supreme being, but found it impossible to believe that the God who had created the wonders of the universe could be known by man. Alam naman po natin na yung mga naturalists, sila po ay sabi na yung mapagmahal, no? Sa mga nilikha, di ba? At naniniwala siya na mayroong supreme being, na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kaya nga lang, napakahirap nga lang na sabi, paniwalaan, no? Na sabi nga yung likhain, no? Na siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Sinabi niya, one day as he was walking in his garden, he came on an anthill covered with a swarm of ants that seemed greatly agitated as his shadow fell on them. Sinasabi po na sa kanyang paglalakad sa day, sa araw, no, napunta siya doon sa nakabukos ng mga langgam. No? Halos napakarami, like a swarm. No? At habang siya lumalapit, nagdampian na kanyang anino. At yung mga langgam, sa anino niya pa lang, medyo nabulhabog na, no, na-agitated na. At sinasabi po dito, if only these ants knew how kindly I feel towards them, yung naturalist dito, he thought, and they would not be disturbed at my presence. Sabi niya, kung nalalaman lamang ng mga langgam na ito, no, pagkamat dadampian ko sila ng aking anino, kung nalalaman lang nila na kung ano yung aking nararamdaman sa kanila, no, na parang hindi naman niya sasaktan, hindi naman niya sisirain ang kanilang lugar. No? Bagkus, sabi niya, parang naturally siya, nahilig siya sa lahat. No? Hindi nalaman, kundi maging, no, sabi mapag-ibig siya sa mga nilikha. Sabi niya, they would not be disturbed at my presence. Following this line of thought, he found himself wondering if a man would ever communicate his thoughts to ants. Bali, sa bagay nito, inisip niya, paano kaya pwedeng makausap yung mga langgam. No? Bali, sabi niya, no, he decided, and that is impossible for a human to teach an ant what he is like and to convey to them his thoughts, and he would have to become an ant. Bali, siguro malibang ikaw ay maging langgam, no, hindi kakatakutan ka ng langgam. Di ba? Kasi kapwa ka langgam. Kung ikaw ay makikipag-usap at makikipagsalamuha sa mga langgam, kakausapin ka kasi langgam ka. Yung anumang bagay na nasa feeling o isipan, anumang bagay na gusto mong i-convey o sabihin doon, maunawa nila at tatanggapin nila kasi kapwa ka langgam. Kaya nga lang sa Diyos, di ba, paano kaya mangyayari yun? Kaya naman sinasabi niya, then like a flash of lightning came to his thoughts, that is it exactly that God of this universe, infinitely high, as He is above, as in His being, and is in His thoughts, had to become a man to teach man to know Him and to know His thoughts. Kinakailangan ng Diyos para maunawaan ng tao na kanyang nilikha, na kanyang ililigtas, kinakailangan ang Diyos lumebel sa tao. Kinakailangan na siya ay magkatawang tao. Kaya naman, sa bagay nito, brothers and sisters, ang Panginoong Yesus sa kanyang pagkakatawang tao, no, siya po ay isinilang saan? Sa pasabsab. Pero lahat po ng mga istorya sa kapanganakan ng Panginoon
ito po ay inihula. Kung saan lugar, di ba? Kung anong panahon, at kung sino ang magsisilang sa kanya, no? At kung paano siya isisilang, lahat po yun nakatala sa lumang tipan kung paano darating, no, ang anak ng Diyos na magkakatawang tao. Pero man po sa bagay nito, sinasabi po natin na ang Panginoon, He has pre-existence. Na hindi po siya nagsimula nung siya po ay sinilang sa lupa. Siya po ay meron ng pinanggalingan at nag-exist na siya kasama ng Ama, maging ang banal na Espiritu, ang tatlong persona ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya naman po, sinasabi po natin, second thing, yung personification of grace. Ang salita ay hindi naging salita lamang, kundi siya po ay nagkatawang tao. At sa pagkakatawang tao, si Jesus ay hindi na kinikilala natin bilang, sabi nga, ay tagapagligtas, kundi siya po ay punong-puno ng biyaya, no? At sa kanya nakita yung biyaya. Kaya po kung sakali unawain po natin at alamin po natin ang salitang biyaya, si Jesus, sabi nga, dinescribe niya, ipinakita niya at ipinabuhay niya kung ano ang biyaya. Kasi Jesus po ay biyaya ng Diyos. Hindi na po siya yung salita na nagkatawang tao, pag po siya po mismo ang biyaya na nagkatawang tao sa atin. Amen ba yun? Kaya naman po, makita natin sa larawan, no, pagpasensya niyo po, no, yung sagot saka yung si Jesus, ang siya namatay. Pinapakita ang biyaya ng Diyos from grace to grace. He was born and He was not died. Namatay din ang Panginoon. Kaya naman po, sinasabi, ang pinakamainam na pagkokomunikasyon, sabi nga, if one were desiring to communicate with another person concerning, halimbawa, business, and the recipient of the news did not understand the letter, nor even the telegram, then the best thing would be that the person sending news would go to other person. Minsan, hindi talaga maunawaan pagka hindi ka businessman. Di ba? At tangi, mga kapwa businessman nagkakaintindihan pagdating sa bagay nito. Kung sabi nga, kung ikaw mga pag-communicate sa tao di businessman, find another person na talaga makaintindi sa iyo. Pero sa biyaya ng Diyos, sabi nga, the Father sent His Son upang sa ganon, yung tao na nangailangan ng biyaya, maunawa nila ang biyaya ng Diyos. That's why ang biyaya ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po siya po yung the grace personified o the personification of grace. Na sinasabi, para maunawa po natin ang biyaya ng Diyos, hindi lang siya nagkatawang tao, kundi nabuhay siya dito sa lupa upang ipadama ang katakilaan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen ba yun? Kaya naman po, napakalaga. No? Sabi nga, so it is with God in order to us, for us to understand God, it is necessary that He come down to our level and reveal Himself. Hindi mismo yung Ama bumuo, kundi mismo ang anak ang sinugo. Upang sa ganon, makita po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Verse 16, dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanyang abot-abot na kaloob. Ganun po pinakita ng Panginoon. And what is the purpose of grace? By His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Grace is what inclines God to give gifts that are free and undeserved by sinners. Bali, pinakita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, siyang regalo ng Diyos, no, at patuloy, no, na nagbibigay tulong
at regalo sa sino mang lumalapit sa Kanya. At sa ganong kaparaan, sabi nga, itong biyaya ng Diyos o regalo ng Diyos, sabi, He inclined. No? Sabi ng Diyos, nagpakumbaba mula sa pagiging Diyos, ang Diyos nagkatawang tao, at kung nagkatawang tao, naging ordinaryong tao, sabi po ng Philippians chapter 2, nagkatawang alipin. Amen. Pinili ng Diyos no sa pagkakatawang tao ni Jesus na kanyang anak, hindi siya dumating bilang isang, sabi nga yung marangya o maharlika na tao, kundi bilang isang servant, lingkod. Kaya naman, ang Panginoon, doon sinilang, binalot siya ng lampin no pagpapakita na bagamat siya ay hari, nadadamitan lamang siya ng lampin. Pangatlo ulit, the fullness of grace or the power of grace. Sabi po sa aklat po ng Tito o Titus, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, sapagkat nahayag na kagandang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Pinapakita po ang sulat ni Pablo kay Timoteo ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang biyaya o habag sa lahat ng tao. Anong dahilan? Anong dahilan? Upang maligtas ang tao. Kaya naman po, masasabi po natin, walang sino man tao na mapupunta sa impyerno na hindi nakaranas ng biyaya ng Diyos. Amen. 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 Kasi sabi noon, for the grace of God, no, that brings salvation has appeared to all men. Hindi lang po ito sa kapanganakan ng Panginoon, bagkus sa bawat araw o maging sa talambuhay ng isang tao, ang biyaya ng Diyos ay pinamalas niya sa lahat. Para sa ganon, maranasan niya po ang tawag ng Diyos para sa kanya sa kaligtasan. Pero nasa kanya na lang po kung ito'y kanyang hindi papakinggan at hindi niya tatanggapin. Pero patungkol sa Diyos, ipinamalas niya ang kanyang biyaya na nagliligtas. Kaya naman po, sa darating na panahon na kung saan ang tao harap sa Diyos, no, wala makapagsasabi na wala nagsabi sa kanya patungkol sa tagapagligtas. Amen. Amen. At wala makapagsasabi na siya ay hindi niligtas sapagkat sinasabi po ng talata niyan
ng biyaya ng Diyos ay pinakita sa lahat. Amen. At salamat sa Panginoon, di ba? Tayo po naging recipient nito. Ito nagtuturo sa atin upang talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. This is the transforming grace of God sa atin. Na layunin ng Panginoon sa atin, kaya niya tayo niligtas sa kanyang biyaya, tayo po ay baguhin ng Panginoon. Amen. At tayo po ay ilayo at ialis sa kapamakan at makapamuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya habang hintay natin ang dakilang araw na ating naasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Kaya naman, bahagi nito ay yung sinasabi ng Panginoon na siya muling paparito, no? Upang sa ganon, tayo po kanyang, sabi nga, yung kaganapan ng kaligtasan ay atin pong makamit. Inendog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Referring to the church. Di ba? Hindi lang po yan sa bayan sa kundi sa bawat isa na sabi nga yung kumikilala sa Panginoon at tayo ang bayan ng Diyos. Upang sa ganon ay maging masigasig sa paggawa ng kabutihan o mabuting bagay. Ipahayag mo lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig at huwag mong hayaan pamaking ka ninuman. Sinasabi po that grace enables us, as followers of Jesus, to embrace godly lifestyles, becoming more and more like Jesus. And God's grace is transformative and is intended to be life-changing. And grace is about God accepting us the way we are, but loving us enough not to make us that way. And grace is God's empowerment that gives us the ability to go beyond our natural ability. Kaya naman ang grace, tinatawag na undeserved favor. Na ibig sabihin, yung bagay na hindi natin kayang gawin, magagawa po natin sa tulong ng biyaya ng Diyos. Amen ba yun? Kaya naman po imposible na tayo po yung magbago. Pero dahil po tayo nakapagbabago, hindi natin nagagawa po yun sa ganang ating sarili lamang, di ba? Kundi yan ay tulong at biyaya ng Diyos dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen ba yun? Kaya walang sino man mapagmamalaki sa harapan ng Diyos kung naabot niya man yung kanyang kalagayan sa ngayon ng pagbabago at sa darating, lahat po yan tulong ng Diyos, regalo ng Diyos, plano ng Diyos, biyaya ng Diyos sa atin. Amen ba yun? Kaya naman po, tinatanong po natin na ang Kapaskuhan ay pagdiriwang ng kaganapan, di ba, ng napakayamang biyaya ng Diyos bilang regalo sa sangkatawan upang mabot po natin yung kaligtasan binibigay ng Diyos, hindi lang yung kapatawaran, kundi maging yung transformation na binibigay ng Diyos sa bawat isang kumikilala sa Kanya. God's grace is a free gift and all you need to do to receive it is humbly ask and believe and it is yours. Paano natin tatanggapin? Kasi ang biyaya hindi atin na ability. Ang biyaya hinihingi lang sa Diyos at sampalatayanan mo siya. You have nothing, sabi nga, to do about this grace. Initiatibo ng Diyos yun. Sa paghingi mo, pwede tayong magpakumbaba sa Panginoon sapagkat sabi ng Panginoon,
He opposes the proud, but He gives grace to the humble. Amen. O ba yan? Kaya sabi nga, sa panalangin, Panginoon, kahabagan niyo kami. Tulungan niyo kami. Di ba? Sa mga panahon na tayo may mga suliranin, Panginoon, kahabagan niyo kami. Tulungan niyo kami. Ibig sabihin, sa mga panahon na wala na tayong magagawa. Di ba? Amen. At minsan dumarating tayo talaga sa ganung pagkakataon na wala talaga tayong magagawa, maliban ng Diyos ay mag-intervene sa atin. Nakakatuwa po, no, kahapon, maraming kaganapan. Sa bawat lugar po ng Pilipinas, sa bawat probinsya, nagdiriwang po yung Jesus Reigns, Philippines. At ang lahat po, halos ng body of Christ, nagtitipon sa kanya-kanyang lugar, tinataas ang Panginoon, sinasamba, at ipinanalangin ang kanya-kanyang lugar at maging ating bansa. Pero alam po natin, kasabay po noon yung kaguluhan sa Manila. Amen. Amen. Amen ba? Di ba? Kasi nga, sinamantala na iba yung pagdiriwang ng Bonifacio Day, yung mga militanteng tao na doon sa Mendiola, nakikipagrambulan, nakikipagabulan sa mga pulis. No, iba naman ang agenda nila. Iba naman nandun sa lugar ng sa EDSA. Di ba? Alam natin po yun, na halos silang araw. Pero sabi nga, yung senaryo natin bilang sa bansa, talagang magulo. No, pero sa gitna ng kaguluhan, nandun pa rin yung biyaya ng Diyos sa atin. Alam niyo po, kagabi, tinitingnan ko yung update kasi hindi ko po nakita yung kaganapan. Mapacify yung suliranin sa EDSA. Nabasa niyo yun? Napanood niyo? Na nag-calm down. Bumuba. Yung mataas na tensyon, bumaba. No? Dahil mayroong mga taong nagpakumbaba. Amen. Alam niyo po yun ay, sabi nga biyaya ng Diyos sa bansa natin. Sinasabi po ng marami, pagka nagkasundo ang dalawang panig, naku, malaking suliranin sa bansa natin. Kaya naman po, masasabi po natin, ang bagay nito, magkakaroon lamang po ng transformation sa bansang Pilipinas. No, maging sa Iglesia ng Panginoon sa pamagitan lang talaga ng mayamang habag at biyaya ng Diyos. Sabi nga, pagka nila yung kasundo yung dalawa, ang intervention, military intervention. Pero ang nakita po natin, divine intervention. Amen ba yun? I don't know ano yung nasa inyong isipan, pero based dun sa aking updates na nakita, nagkaroon ng paglupa. May paglupa. Mula sa mataas na tension, nagkaroon ng paglupa. And we believe, katugunan po ng vision sa pagdiriwang din ng Jesus Reigns Philippines Capo ng lahat ng mga, sabi nga, participating churches sa lahat ng dako ng Pilipinas lumapit sa Panginoon na nagdiwang ng nalangin sa kapakanan ng bansa, ng bawat pamilya, ng ating pamalaan, ng ating ekonomiya, o maging ng kanyang iglesia. Sabihin, marami po yung mga aspeto ng panalangin. At sa pangyayari, we believe, kilos ng Diyos yun sa ating bansa. Amen. Amen o ba yun? So, if you agree, palapakan natin ang Panginoon. Natapusin na po ito, magpapunyin na tayo. Sabi nga, we can do anything to receive grace, as it is a free gift, and none of us deserves the grace of God, but He loves us so much that He wants us to be in relationship with Him. Sabi nga, the transforming grace of God, it saves us from the past penalty of sin, from the present power of sin, and the future presence of sin,
And this ultimate experience of grace will happen when our Lord Jesus Christ comes again to earth as He promised. Kaya tinatanong po natin, no, still, yung biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin noon ay patuloy na magliligtas sa atin ngayon at magliligtas sa atin sa darating pang mga araw. Amen. Hindi lang sa atin, no, hindi lang sa kabuuan ng kanyang iglesia, maging sa ating bansa sa gitna ng matinding kagulo. Tandaan po natin that this grace covers all, even our future. Ibanta rin sa darating ng mga araw, sa taong darating, at in-anticipate na po yun ng iba, pag we believe, the greatest anticipation na pwede lang natin gawin, magpakumbaba tayo sa Diyos, hindi na kanyang habag sa ating. Amen ba? At sa pagsalubong natin sa taon, napaganda ang buwag ito na Disyembre. Nang alalahanin natin yung mayamang habag at biyaya ng Diyos sa panong ito ng Pasko. Kaya kung meron mang dahilan ng pagdiriwan ng Pasko, no, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. And we could anticipate another year to come because of the grace of God. Amen to God. Tayo po ay magpo-communion at hiniling natin to pass our elements, no, upang muli tayo na sariwain natin ang pag-ibig ng Diyos.
gabi na si Jesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay at pinagpasalamat ito, pinagpiraso at ipinamahagi sa kanyang malagat at sabi, ito ang aking katawan, kanin ninyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito alalahanin ang iyong kamatayan sa krus sa Kalbaryo, ang iyong sakripisyo o paghihirap para sa amin, sa iyong dakilang pagpapatawad at maging sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Pinamalas mo ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang biyaya ng Diyos. Kaya naman po, Panginoon, sa iyong napakayamang kapal, muli kami lumalapit sa iyo. At inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Patuloy mo kami, biyayaan, kabagan, patawarin, linisin, at patuloy. Maghari ka sa amin, at lagi ang kalooban mo ang siyang mapangyari sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katawan na payupang na dapat kami subalit inako mo ang para sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig at kabutihan. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, na tayo magsabi ng Amen. Pasalamatan natin kayo. Hindi naman matapos magapunan lumagpot na salo ang ating Panginoon at tinaas at sabi ito ang salo ng bagong tipan na mag-agis ng kasalanan na sa kata. For without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Salamat po, Panginoon, sa iyong dugo na nabubo sa krus Kalbaryo. Dilinis mo kami, pinatawad, at pinawalansa. Salamat po sa iyong dakilang tipang ito para sa amin. Inumin natin, pasalamatan ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na muli ko kayo makasama sa pag-observe communion ito sa kanyang muling pagparito at tayo po ay kanyang dadalhin sa dakilang bigin sa kalangitan. Salamat po, Panginoon, sa iyong tipan na binigay mo sa amin. Tipan minsan at pangkalahatan. Salamat sapagkat ito ay nababatay sa iyong napakayamang biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at ikaw po, Diyos, sa patuloy na maghayag ng iyong tulong sa bawat isa na nandito. Sa nangailangan, Panginoon, na pagkain, damit, o pagkain ng pananalapi sa bawat isa na meron pong mga personal na kailangan sa iyo. Inilalapit namin po sila sa iyo. At hayaan niyo po, padaluin niyo po ang iyong mayamang habag sa bawat buhay, maging sa pamilya ng bawat isa. Sa kanilang hanap buhay, pagpalain niyo po, at maging sa kanilang mga pag-aaral, ikaw po ang magkaroon sa kanila ng karunungan. Ingatan niyo po ang bawat buhay ng bawat isa, at ilayo sa anumang disgrasya o anumang panganib, maging ng aksidente o sakuna sa daan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong mga latay nangako ka sa amin ng kagalingan. Kaya sa oras dito, Lord, salamat sapagkat kami ay pinagaling mo na sa iyong latay na tinanggap sa krus sa Kalbaryo. At inangkin po namin ito by faith. At iniling po namin, Lord, na magmanikas ito sa bawat pangatawan ng bawat isa na dumaraan sa anumang sakit o karamdaman. Pagpalain niyo po ang aming pong
Magpahayag ka, Panginoon, sa bawat isa. Brothers and sisters, the Lord bless you and keep you. And the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen. So magandang umaga po sa ating lahat. So tayo po ay darako sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba at ito po ay yung ating pagkakaloob o pagbibigay. Ang pagbibigay ay ng ating ikapo at mga handog ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang pagpapakita ng ating pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Sabi sa ikalawang Korinto Chapter 9, verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa iniisip ng kanyang puso. Hindi nang may kalungkutan, ni dahil sa pamimili, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga kapangako. Kapag tayo ay nagbibigay ng tapat at buo ang puso, siya ay magpapala sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. Ang mga kaloob na ibinabalik natin sa Kanya ay ginagamit upang itaguyod ang Kanyang gawain, matustusan ang pangangailangan ng ating iglesia, at tulungan ang ating mga kapatid na nangangailangan. Huwag natin gawing pabigat ang pagbibigay, kundi ito ay isang pribilehiyo at pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Nawa sa bawat handog natin, madama natin ang kasiyahan ng pagtulong sa gawain pang-Diyos at magpatuloy tayo sa pagpapakita ng kabutihang loob. Sapagkat sa huli, ang ating pagbibigay ay umaabot sa walang hanggan. Magbigay tayo ng may kasiyahan at pagtitiwala sa Diyos dahil siya ay tapat at magbibigay sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. So tayo po ay manalangin. Aming dakilang Ama, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan at pag-ibig. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin araw-araw. Sa iyong mga kamay, kami ay lumalapit, nag-aalay ng aming mga handog bilang tanda ng aming pasasalamat at pananampalataya. Panginoon, kami ay nag-aalay hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa puso namin nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Nawa ang aming mga kaloob ay magamit upang itaguyod ang iyong gawain at magdala ng kaligtasan sa mas maraming tao. Gabayan mo ang mga mag-aalaga ng mga handog na ito upang ito'y magdulot ng pagpapala sa buong iglesia at sa mga nangangailangan. Ama, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin. Palakasin mo ang aming pananampalataya at turuan kaming magbigay ng may kasiyahan at bukas palad. Naway maranasan namin ang iyong pangako ng kasaganaan at pagpapala. Hindi lamang sa material na bagay, kundi higit pang pagyakap ng iyong presensya at pagmamahal. Salamat o Diyos sa iyong patuloy na kabutihan. Lahat ng ito ay aming inaalay sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So tayo po ay magbigay. Announcements and greetings. Happy birthday, December 2, Jennifer
can bow. The same time, the center to the most, if you we can bow. Number 6, Angelita Ali. Kilala mo? Sarang Ali din. Malayo po kayo ng ating Panginoon. Next. Walang wedding anniversary. Okay. Wednesday prayer gathering, 6 to 7:30 p.m. Face-to-face po, as much as possible. And online, kung hindi po kayo available. Ministry Heads and Care Group Leaders Meeting, wala po ngayon. December 4, online meeting po tayo. Lahat po ng leaders, Ministry Heads. December 4, online po tayo. 7:30 p.m. Ano araw po? Miyerkules, after na prayer meeting. So, inaasahan po lahat ng leaders and ministry heads na makapag-online on that day. CBC Christmas Party, December 22. So, ang food po natin, food sharing po tayo, potluck. Of giving a children's presentation. Okay? Interchurch Youth Leaders Team Building, January 11. Sabado po ito, yung mga leaders po na aming group, 8 a.m. to 5 p.m. sa Rulis Farm Resort sa Dangkol. Registration is 300 pesos. CBC 20th Anniversary, January 26. Excited po ba lahat dito? Hindi yata excited. 20th Anniversary po ng CBC. Excited po ba tayo? Yes. Ito pa gaganapin sa Bataan National High School sa Arianos Highway. Same time po, 8:30 a.m. Yung pong ating alikansya, yung malaking alikansya po natin, yan po ay nilalaan para po sa ating anniversary. So, medyo malaki po ang pangangailangan ng ating iglesia dahil po tayo ay may babayaran sa system, tapos meron po tayong bisita at yung sa venue. So, pagkalain po natin na makaipon po tayo ng pambayan at pagkasta sa araw na ito. Next, Love for All Seasons. Ito po yung parang Hearts Night. February 28, Friday po ito, 5 to 9 p.m. Rules Resort and Restaurant. Registration po is 520. Ang Inanyayaan po lahat ng couple, single parents, single young adult, couple single. Kaya po natin ina-announce to na mas maaga para po tayo ay makapaghanda at makapag-ipon para po sa pambayan nito. Next. Ayan. Wala na. Okay. Salamat po. Thank you and God bless you. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. May divided session po tayo maaga pa. Kaya tayo po lahat ay lumukot. Salamat po aming Ama sa langit, tunay na Panginoon, na buhay at iyong mga salita. Ay yung habag sa lahat ay ganun-ganun na lamang na dapat namin pasalamatan. Ang aming kaligtasan, Panginoon, ay isang regalo na hindi kailanman mapapalitan. Kaya dapat ito ay aming ingatan at mahal. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya na aming pinapanap sa araw-araw. Kahit kailan, O Diyos, ay hindi ko kami pinakulang. Sapagkat tayong biyaya ay sapat at sapat sa bawat isa. Maraming salamat po Diyos sa tatapos na gawain kagahapon, yung Jesus Day celebration. Tunay nga o Diyos at pinagpaalam mo ang lahat at ingatan sa mga oras na yun. Maraming salamat po Ama, maging sa kapatiran na dumalo sa araw na ito, maging nasa ulan. Patuloy mo kapagpalain ang kanilang mga buhay. Maging
O Diyos, sa aming kabuuan ng aming bansa. Ikaw po ang magpala ng ingat sa aming bansa. At ilayo, O Diyos, ang uri ng kabutihan. Maraming salamat po, Ama, sa aming pag-uwi, sa pag-iwalay. Ito namin ang aming tahanan, maging aming pamilya, na nasa mabuting kalagayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.